Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa mawala sa mundo. Handog, alay lang may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Pag may nagtanong kung nasaan ako, sabihin mo wala kang nalalaman. Yung tickets at yung detalye ng hotel, ipadala mo na lang sa bahay. At gagamitin namin ng helicopter para daling kami sa airport. Salamat. Sige po, sir. At ipaalam mo to kay Atty. Quinones. Oo, yun lang ang narinig ko. Pero sabi niya, Mr. Lombardo at ang asawa niya. Ibig sabihin si Alejandro at si Maria Jose. Siguro nga. At isang abogado. Saan sila pupunta? Ay, malay ko naman. Yun ang alamin mo. Paano ko yung gagawin? Galit nga sa akin si Taba. Chuchu, dalawa lang ang posibilidad. Ang makipagkita ka kay Alejandro na isang napakabait na tao. Oo, hindi. Tingnan pa uhuli sila ng mga pulis. Nakalimutan mo na ba ang malaking kasinungalingan nila sinabi na tinagpuan ng iyong anak si Gabriel? Hindi natatakot ako. Inaamin ko talaga na mabait siya pero noon yun. Bago niya nalaman ang aming ginawa. Natatakot pa ako kay Eric at sa kanyang boss kaysa kay Sir Alex. Paano na ngayon? Hindi na ako makapag-therapy. Nabayaran pa naman niya na Sir Alex. Mananatili na ba akong pilay? Ang hirap talaga nito dahil meron pa akong konti pa naman pera kaya lang alam niyo Hindi. na. Chucho, malaki na naitulong mo sa amin. Kahit papano iniligtas mo kami sa salbahing si Eric. Ganito na lang gawin niyo. Tumuloy kayo ngayong gabi sa paupahang bahay o sa maliit na hotel. Ano, Chuchu? Hindi. Teka, bakit pa sa akin mo yan itinatanong? Eh dahil ikaw ang magbabayad. Pero pagkatapos... Nakalimutan mo na ba sinabi ni Alejandro sa atin tungkol kay Paula? Tungkol saan? Oo, tama! Kumbisihin ko si Maria Jose na patirahin ulit ang kanyang kapatid sa bahay ng asawa niya nang sa ganon, magkaroon tayo ng kwarto na ipagagamit kay Mechi at Gabriel. Mukhang maganda yan, kaibigan. Talagang matalino ka, ha? Pero sa totoo lang ayaw na naming abalahin kayo. Masangkot pa sa gulo. Hindi na pag-usapan ito, mahal kong Mechi. Tingnan natin kung ano magagawa natin. Bakit ka umiiyak? Kasi ngayon lang ako nakatagpo ng mga taong napakabait. Kahit hindi ko nakilala ang aking mga magulang. Pero kayo, para ko na rin kayong mga magulang. Ay, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, iho. Sana kaya ako na lang ang iyong naging ama. Kahit na hindi tama ang ginawa niyo, naiintindihan ko naman yun. Tutulungan ko pa rin kayo na parang mga tunay kong anak. Hindi ko nga lang alam kung ako ang inyong ina o ama. Maraming salamat, Mang Pedro. At sa inyo rin, Mang Chucho. Isang biyaya to na meron pa rin mababait na tao sa mundo. Pero pigilan niyo ang inyong mga luha. Hindi pwede mag-umpisa na naman tayo umiiyak. Gusto niyo ba ng soft drinks, Meche? Ayoko, salamat. Ay, ikaw, kaibigan. Isa pa. Ay, dalawang soft drinks dito, malamig. At saka tissue para sa babaeng umiiyak. Ayan. Nagulat ako sa biglaan yung pagdalaw. Matagal na panahon na rin hindi niyo ako naalala. Alam ko, pumunta kayo para mag-fiesta dahil sa isang article sa dyaryo kung saan nagpapahaging sila na ako ay bastarda. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nandito kami para magsuporta.
Alam naming hindi yun madali para sa'yo, pero kanya na magkaibigan. Magkasama sa hirap at ginhawa. Salamat. Kung nalalaman niyo lang ang pinagdadaanan ko. Ay, Raquel, kawawa ka naman. Ano bang maitutulong namin? Wala na magagawa. Pero si Alex at si Victoria, anong sabi? Wala ba silang magagawa ngayon? Paano ko malalaman? Isa pa wala ng paraan para kontrahin pa namin ang isang katotohanan na si Bruno at ako ay mga bastardo dahil ang aking ina ay isang kaladkarin. Naiintindihan kita dahil ikaw pa naman ang huwara ng kalinisan. Nirerespeto ng mataas sa lipunan. Kawawa ka naman, Raquel. Alam ko ang kahihiyang nararamdaman mo ngayon. Pero isipin mo na lang na sa panahon ito, madalas nangyayari ang ganyang iskandalo sa mga kilalang tao at mga artista. Pero hindi kami mga artista o sikat na tao. Kami mga taong ginagalang sa lipunan. Paanong nagawa ni Roberto yon? Galing naman siya sa magandang pamilya. Pero wala na tayong magagawa. Huwag natin pag-usapan yung ingrato. Wala naman siyang pakialam kahit saan. Kung ako ba'y nasasaktan o kung ano man. Dahil sa taas ng kanyang pride, sarili lang niya ang kanya iniisip. Pero matapos lang itong pagbati ko sa testamento, didiborsyoin ko talaga yan. Para magpakasal ka kay Ulysses, huminahon ka sandali, hindi magandang ideya yan. Oo, gwapo si Ulysses, pero uubusin niya ang bawat sentimo mo. Saan mo nakuha ang kahangalang ideya na yan? Wala akong kaugnayan kay Ulysses. Alam niyo, kayo yung mga ahas. Pareho kayo mga ahas. Kung pwede nang umalis na kayo dalawa dito sa bahay. Ngayon na. Tayo na, Lizette. Mukhang hindi maganda ang mood ngayon ni Raquel o baka nasobrahan ng inom. Tayo na. Alam niyo, kayo yung mga isinumpang babae. Hindi kayo mabubuting kaibigan na parito lang kayo para ako'y asarin. Layas! Ayoko na makita pagmumukha niyo rito. Goodbye! Ay, hindi ko akalain magwawala siya ng dahil sa sinabi ko. Nakakaloka. Oo, ang totoo niya, naaawa ko kay Roberto. Sino yan? Hello! Si Fernando. Napansin ko wala siyang ginawa kundi dalawin si Victoria. Lagi lang siyang nandito. Ano, sa tingin mo tama ba yun? Bakit hindi? Kung ako nasa edad ni Victoria at nakahanap ako ng nobyo na kagaya niya, ako na ang pinakamasayang babae sa mundo, no? Okay, sa bagay may punto ka. Tama ka. Salamat. Ang bait mo. Ay, ang init. Pagdating natin, diretso tayo sa swimming pool. Okay. Ang init talaga. Victoria. Hindi natin ito may iwasan, Victoria. Alam ko yun. Pero natatakot ako. At ako naman ay masayang masaya. Napakabata mo pa. At ikaw naman ay napakaganda. Hoy mueren y la niña y nace la mujer. Desvísteme despacio. Nasaan ang mga walang hiyang yun? Meche! Gabriel! Nasa kayo? Nakawala sila. Natakasan ako ng mga siraulong yon! Pabihira! Talagang mananagot ako ngayon kapag nagkataong makita sila ni Bruno. Magandang gabi, senyorito. Magandang gabi, Ezekiel. Ako na. Salamat. Si Miss Maura at ang kanyang kapatid na si Lisette ay dinalaw si Senyorita Raquel. Si Architect Fernando ay nasa study room kasama si Senyora Victoria. At si Senyorita Maria Jose naman ay nasa kwarto niya. May iba pa bang tao rito? Ang mga kasambahay, senyorito. Pakisabi kay Fernando at sa aking mama na gusto ko sila makasamang magkapunan. Ngayon din, senyorito. Salamat. Nakahanda ka na? Oo. Uy, napakalungkot naman ang pagsagot mo. Naiintindihan ko yung mga motibo, pero
Anong iisipin ng iyong pamilya? Sa tingin ko si Mama maintindihan niya at wala akong pakialam sa anumang sasabihin ng iba. Pero sasabihin lang nilang nagkamali ka na baka lokohin lang kita. Gagawin mo ba? Siyempre hindi mahal ko, ano ba? Kung gano'n, Alam mo, tapos na ang usapan. Tama na. May tiwala ako sa'yo at sa aking sarili. Okay? Maliban sa periodiko, may iba pa ba sabihin nyo? Salamat, Ezekiel. Pwede mo na kaming iwan. Sasalinan ko pa ba kayo ng alak, senyorita? Hindi, wag na. Salamat. Sige po. May iba pa bang seryoso bukod dyan? Wala na, Fernando. Palagay ko nakahanap na ako ng solusyon para pigilan ang pagkagahama ni Bruno. Si Maria Jose at ako ay magdidiborsyo. Diborsyo? Huwag mong sabing susuko ka na sa pambablackmail ni Bruno. Unang-una, tumupad ako sa hiniling niya sa akin. Pero sa kabila nito, iahanda ko siya sa isang patibong. Anong ibig mong sabihin, iho? Mama, pinag-aralan ko itong mabuti kasama ng mga abogado. Sakaling manalo si Bruno dahil sa paglaban niya sa testamento ng aking ama, walang mapupunta ni isa sa kanya. Ang aking mga parte at mga ari-arian ay mapupunta sa aking dating asawa. Bilang compensation para sa diborsyo? Ganun na nga, Mama. Pero hindi ka pwedeng mabuhay ng walang kahit Hindi, ano. may profession ako. Maaari ako magtrabaho sa iba. At sa kabila nito, meron din ako mga investment na ginawa mula sa aking sweldo. Pero, palagay ko hindi kasing laki kung ikukumpara sa... alam ko pong iniisip nyo na baka mapunta ako sa ibang bahagi ng mundo dala ang lahat ng pera, pero sobrang pagmamahal ko kay Alejandro para gawin ko yun sa kanya. Isa pa, magkakaanak na po kami. Oo. Totoo. Ibig sabihin, aalis ka na sa kumpanya ng iyong ama? Mama, pansamantala lang naman po ito. Tingnan nyo, kapag si Bruno ang nanalo sa kaso, hindi niya na mahahati ang parte ni Maria Jose gaya ng inaakala niya. At tapos si Maria Jose ay magkakaroon ng 65%. 30% sa'yo at ang natitirang 5% hahatiin kina Hernan at sa iba pang mga kasosyo. Pero... Naintindihan ko. Ang kumpanya ay babagsak at si Bruno. Pasensya ka na, Victoria. Sa aking palagay, wala siyang kapasidad o karanasan para ito ay maitayo. Pagdating sa kasong yan, si Maria Jose ang pwedeng sumaklolo at magbigay ng kapital. Si Mama, ikaw at si Maria Jose ay hihingi na gawin ulit akong presidente. Lahat ay may babalik gaya ng dati. Kaya ang testamento ng aking ama ay igagalang. Pero, ang planong yan ay napakadelikado. Maaaring may mangyari, iho. Alam ko, pero Mama, ito lang ang solusyon na naisip ko. Oo nga pala. Ibinigay ko na kay Maria Jose ang kalahating parte ko dito sa bahay, Mama. Alex, pero kung gusto niya, madam, maaari naman po akong tumira sa ibang lugar. Hindi. Walang problema. Pero ikaw, Alejandro... Mama, pwede akong tumira sa hotel o kaya umupa ng bahay. Bahala na. Pwede rin naman akong tumira sa cottage natin sa underground na walang laman. Iisipin ni Bruno na ito'y patibong lamang. Subukan niyang patunayan. Isa pa, siya mismo ang humiling sa akin na idiborsyo si Maria Jose. Gaano katagal kayong dalawa na diborsyado? Iyan ngayon ang problema. Sana walang isang buwan. At kapag napabilis ni Bruno ang formal na pagpapawalang bisa ng testamento, malalagay kami ni Maria Jose sa seryosong sitwasyon. Anong iyong masasabi? Ang importante ay ang iyong iniisip. Gusto kong malaman ang iyong opinyon. Unang-una, alam ko si Alejandro ay matalinong tao, Victoria, pero sa kabila nito, ang pagbigay kay Maria Jose ng lahat-lahat ay masyadong delikado. Hindi masyado sa kanya, kundi kay Bruno na maaaring magbigay ng pressure sa kanya. O ang kanyang papa o kapatid na pwedeng magbigay ng masamang payo. Ay, yan din ang kinatatakutan ko. Alam mo naman ang kumpanya ay napakahalaga kay Antonio. Isa pa kapag si Bruno ang nanalo dahil galit siya sa'yo, tatanggalin ka niya. Hindi ko yan masyadong inaalala. Gaya ni Alejandro, pwede rin ako maghanap sa iba ng trabaho. Isa pa, may sarili akong rancho. Hindi mo yan nasabi sa akin. Saan? Sa Toluca. Ang mga tiyuhin ko ang nangangasiwa. Talaga? Meron ka pa palang mga tiyuhin? Ay, maraming bagay ka pang hindi nasasabi sa akin. Tama ka, mahal ko. Ang aking sarili ay binibigyan ko ng limitasyon pero hindi ang pagmamahal ko sa iyo. Pero ikaw, mahal mo ako kaya lang ayaw mo itong tanggapin. Ay, tumatanggi ako dahil... Kung maaari lamang huwag mong gawin dahilan sa akin ang tungkol sa edad. Pero yan ang pangunahin nating problema. Ay, Victoria. Ang taong umiibig ay hindi pinapahalagahan ng edad. Panahon na lamang ang tanging makapagsasabi kung tama o mali ang pag-ibig na ito. Oo. Pero yun ay katotohanan. Ang tanging katotohanan lamang ay nagmamahalan tayo. At ano man ang sabihin ng iba, hindi nila tayo maaaring hadlangan kailanman. Napakagwapo mo. Mabait.
at bata. Mahal ko, kailangan maaga tayong gumising bukas. Susunduin tayo ng helicopter ng alas 7. Ang iyong mama at si Fernando ay walang tiwala sa akin. Ay, mahal ko, sa tingin ko natural lang yun. Pero ako hindi. Masakit pa rin ba? Wala na ako nararamdamang kirot. Hindi lang ako komportable at medyo makati. Gaano ba tayo katagal maghihiwalay? Hindi ko alam. Depende kung kailan matatapos ang paglilitis. Pero ayoko mawala ka sa tabi ko. Hindi yun mangyayari. Sasalisi ako paggabi. Doon sa kwarto mo. Na parang isang magnanakaw at ipaparamdam ko sa'yo ang pag-ibig ko. Hindi nga seryoso. Seryoso ako sa sinasabi ko sa'yo. Talaga? Mahal ko. Nakahanda na akong gawin ng kahit ano alang-alang sa'yo. Ikaw. Mahal kita, Alex. Lagi kitang mamahalin. Habang buhay. ¿Qué será esto que me provoca? Federico, ikaw pala, kumusta? Okay lang ikaw. Mabuti naman. Nabalitaan ko bumiyahe ka, kaya't nag-iwan ako ng mensahe para kontakin mo ako agad pag Alam mo, binigay ba sa nila. totoo lang, wala silang binigay sa akin. Alam mo yung taong inirekomenda mo nawawala. Ano? Baka naman nakakita siya ng tao mas malaki magbayad kaysa sa'yo. Ganun talaga. Ang pera nagpapaikot sa mundo. Pag walang pera, ikaw ang maghahabol. Naiintindihan ko, pero paano ko siya makokontak? Hindi niya sinasagot ang cellphone niya. Pasensya na. Hindi ko alam kung nasan siya. Pero susubukan kong alamin. Salamat. Binabati kita, Roberto. Talagang magaling kang kasama. Ulysses, mapo ka. Siya nga pala si Edith. Hello, masaya akong makilala ka. Ako rin. Pwedeng sandali lang? Sandali lang ha. Ang taong kausap ko ay si Federico. Tinanong ko siya tungkol kay Mateo. Susubukan daw niyang hanapin ito. Mabuti. Ano, aalis ba tayo? O hindi? Teka, magtaksi ka na lang muna ha? Sandali lang ako. Nag-uumpisa ka na palang makihalubilo sa mga prostitute sa bar. Anong gusto mong pag-usapan? Alika, doon tayo. Ayoko magkagalit tayo sa isa't isa. Isa pa, alam mo naman ang ating estilo. Ay hayaang lumutang ang mga bagay. Isang araw sa isa, sa isang lalaki naman, o isang babae. Kailangan i-enjoy natin ang buhay. Oo, sangayon ako. Pero hindi ang aking asawa. Pinaliwanag ko na ang nangyari. Oo nga, pero hindi mo dapat siya pinatos. Pwede naman si Maura o ang kanya kapatid o kung sino man. Pero hindi ang asawa ko. Patawarin mo ako. Ano pang gusto mong gawin ko? Huwag ka na makapagkita sa kanya. Yan din sana ang gusto ko, pero mapilit siya. Nagwawala. Mas kilala mo siya. Sabihin mo sa kanyang hindi at period. Ayaw mo bang pumunta dun sa apartment ko kaysa sumama dun sa babae? Ayoko. Hello. Kumusta ka? Mabuti, ikaw. Naiisip mo ba ako? Dahil ako miss na kita. Miss na rin kita, mahal ko. Sobra. Mukha namang hindi. Kasi pag hindi ako tatawag, hindi ka pa rin nagkukusang tawagan ako. Kaya tuloy tingin mo sa akin, lagi kitang ninanag pero ikaw ang may kasalanan. Magkaiba kasi yung iniisip mo rin ako lagi, no? Alam mo, may sorpresa ako sa'yo. Talaga? Ano naman yun? Ay, hindi ko pwedeng sabihin. Sorpresa nga, di ba? Bigyan mo ako ng clue, sige na. Ano kaya kung sunduin kita bukas ng mga alas 10? Bukas meron akong... Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Matutuwa ka. Ikinuha na kita ng bago mong apartment at napakaganda pa. Talaga? Babalik din kami bukas pero gusto kong ikaw muna mamahala sa kumpanya habang wala ako. Sigurado ka ba na ang iyong gagawin ay tama? Hi, Fernando. Alam kong ikaw o ang mama ay walang tiwala kay Maria Jose pero ako meron. Isa pa sa kabilang banda, wala akong choice. Siya nga pala. Pagbalik ko mag-usap tayo tungkol kay Katya. Anong problema sa kanya? Mukhang hindi niya masyado ginagawa ng maayos ang trabaho niya sa kumpanya. Isa pa mukhang lagi nakapako ang atensyon niya sa isang tao. Maaring isang manliligaw. Oo nga. Sinabi rin niya sa akin ni Mary. Ano nga kaya? Maaari. May posibilidad na nakikipag-date siya. Fernando, alam kong kapatid mo siya pero... Ewan ko, ayokong basta na lang siya makipagrelasyon sa kung sino-sino lang. Sa tingin ba? Mas lalo ako. Siyempre naman, Itay, naiintindihan kita. Ganon din si Paula. Dapat makita mo rin siya kung gaano siya nahihirapan. Gustuhin ko mang kasama ko siya rito kaya lang...
Mukhang hindi siya masaya, Iha. Alam niyo po, Itay, pupunta ako ngayon sa siyudad ng Mexico. Pero anong gagawin mo roon? Si Alex, may asikasuhin siyang ilang negosyo pero bukas nandito na kami. Next time na lang ulit, ha? Oo, siyempre naman. Sige. Bukas yan. Aalis na po kami, Itay. Bukas na lang po ulit. Senyorita, aalis na raw po kayo. Salamat. Ayan yung maleta. Oo, senyorita. Susunod ako sa inyo. Salamat. Attorney, Mr. Fernando, kumusta? mabuti, salamat. Mr. Alejandro, good morning. Good morning, attorney. Sasamahan ko kayo. Iha, naway maging maayos ang inyong biyahe. Salamat, madam. Kahit na sandali lang kayo mawawala, mamimiss namin kayo. Mag-iingat kayo. Hangad Pwede ko ba? ang inyong swerte. Ay, opo, salamat. Sige na, Iho. Opo, mama. Maria Jose, ikaw rin. Naway maging maayos ang lahat. Salamat. Ingatan yung mga sarili niyo. Halika, ihatid natin sila. Sige, mama. Ipinagdadasal ko na wag sanang masayang itong mga sakripisyong kanilang ginagawa. Hindi pa rin ako makapaniwala sa yung sinabi sa akin na sila'y magdidiborsyo. Naluloko na ang dalawang yon. Umasa tayo nga lahat ay magtagumpay ayon sa kanilang plano. Paano? Babalik na ako sa opisina. Gusto mo bang sa labas tayo mananghalian? Ayoko. Ang totoo, mas gusto kong manatili sa bahay. Hindi ako makatulog at wala akong lakas. Pero kung gusto mo, mag-early dinner ka rito sa bahay mamaya. O sige, salamat. Pili pa, may iwan na kita. Ay, sige. Nakikita kong tanging si Sir Fernando lang ang nakapagpapangiti sa'yo. Mahal ko siya at gusto ko siyang kasama. Napapasaya niya ako. Makikita mo namang mabuting tao siya. At kahit na bata pa siya, maraming bagay siyang nalalaman. Hindi ko nasabi sa'yo. Sabi nga pala niya, may rancho sila at inaalagaan ito ng kanyang Ano ba yan, kaibigan? Siya ang aking mahal na birhen. Ay, ganun ba? Pero saan mo ba naman nakuha yan? Mangyari binalot ko yan mula nung araw na tayo lumipat kaya hindi mo nakikita. Palagay ko mas maganda rito. Siguradong magbibigay ng swerte siya sa negosyo. Eh kung ganun dapat doon natin siya ikabit sa ating pwesto. Para manakaw ng kung sino lang? Huwag naman, Diyos ko. Mas magandang dito na nga siya. At siyempre, lalagyan natin dito ng mapagtitirikan ng kandila, di ba? Kumusta na nga pala si Mechi at si Gabriel? Dinala mo ba sila? Hindi. Oo. Oo. Iniwanan ko sila ng konting pera para may pambili ng pagkain. Kaya lang, hindi sila komportable doon. Nakausap mo na ba ang anak mong si Maria Jose? Kaya lang pumunta sila sa siyudad ng Mexico ng asawa niya. Pero kailan sila babalik? Bukas din agad. Sana pumayag siyang lumipat si Paula sa kanilang bahay. Oh, kising ka na pala. Magandang umaga, Paula. Mukhang hindi na naman magandang araw mo. Magandang umaga, Iha. Gusto mo na ba mag-almusal, ha? Kayong nagsabit niyan? Oo, para siya magdala sa atin ng swerte. Halika. Siyempre, aayusin pa natin yan ng konti, Paula, Iha. Sa nga pala si Alejandro ang ating magiging garantor. Sa ngayon, naroon pa sila sa Mexico. Pagbalik nila, pipirmahan niya ang mga papeles nang makapagtrabaho na kami. Magaling. Nagpunta sila sa Mexico para magsaya. Hindi, Iha. May negosyong aasikasuhin doon si Alejandro. Sinamahan lang siya ng iyong kapatid. Bakit hindi ka sumama sa amin sa palengke para makita mo yung pwesto? Ayoko. Salamat. Halika na, para hindi tayo tanghaliin. Mabuti na yung maaga. Sana maging magandang araw mo, Paula. Mamaya ulit tayo magkita. Kung kailangan mo kami, alam mo na kung saan kami hahanapin. Ang eksaktong address ay nasa kwarto ko. Ha? Hello, Ezekiel. Si Paula to. Mabuti. Salamat. Kasi naiwala ko nang hindi sinasadya yung number ni Roberto. Pwede ko bang mahingi yung number niya? Sana magustuhan mo. Medyo malayo sa syudad pero ayos lang yun.
Ang importante maganda at elegante. Kaya itong pinili ko para sa ating dalawa. Talaga? Oo. Nagustuhan mo ba? Ang ganda nga. Ako rin ang pumili ng dekorasyon. Halos lahat ako. Doon na tayo. Gustong-gusto ko ang kwarto. Napakaganda. Kasing ganda mo. Inupahan ko ito na 1 taon. Kaya sa'yo na to. Wala nang kulang. Ang kulang na lang ay ikaw. At ako. Binyagan na natin. Saan natin gagawin? Dito? O doon sa kama? Gusto ko. Dito. Magpawaya ka lang. Maraming salamat sa pagpunta. Salamat din sa pagtawag mo sa akin. Wala rin akong magawa at ikaw ang nag-alis ng aking pagkainip. Pasensya na kung hindi na kita papapasukin ha. Ang pangit sa loob. Hindi, huwag kang magalala. Ayos lang. Saan mo gusto pumunta? Ikaw ang bahala. Ayaw na, kahit saan. Oh, pinsan. Kamusta, pinsan? Nandito ako para tignan kung nandito ba si Meche. Kailan ka pa nag-iinteresado kay Meche? Dahil doon sa ginawa natin, insan. Iba kasi ang pakiramdam ko na tinakasan ko na magkapatid na yon. Sana lang huwag niya sabihin ang tunay na pangyayari kay Mr. Lombardo at huwag niya tayong hilahin pababa. Oh, naku, hindi talaga maganda yun. Ay, huwag kang baliw. Hindi na ako natahimik. Mula pa nung siya'y nawala. Siguro nagtago siya sa bahay ng kanyang tiyahing sa Halapa. Sana nga. Ba't sila pumunta sa Mexico? Hindi ko alam. Ang sabi ni tatay may aasikasuhin daw siyang negosyo. Kaya sinama si ate. Delikado pang kalagayan niya. Kahit mukhang magaling na siya, pero palagay ko mahina pa siya paano magbiyahe-biyahe. Sinabi mo pa. Pero babalik din sila bukas. 2 pound bread, please. Tumawag ako sa inyo. Kasi Dahil kahit ayaw mo tanggapin, magkaibigan tayo. ngayon palagay ko magkaibigan na tayo. Gutom ka na ba? Medyo. Mabuti. Sa nakikita ko, itong si Mr. Lombardo ay masyadong mapagbigay sa kanyang asawa. Tama po kayo. Your Honor, ito po kasing si Maria Jose ay dinadala ang aking anak kaya gusto kong gawin to. Oo. Senyora, handa na ba kayong makipag-diborsyo? Opo. At kayo naman, Senyor Lombardo? Siyempre po. Gusto ko. Your Honor, nandito po ang sulat na binigay ng aking kliyente at ng kanyang asawa na nag-submit sa kanilang mga sarili sa sarili nilang kagustuhan na nasa sakla ng siyudad ng Mexico. Nakatira sila ngayon sa Merida at nais naming bigyan kami ng reconciliation meetings. Salamat. Sa kadahilanan kayo ay humiling ng diborsyong madalian, kailangan nyo lang pumunta sa isang appointment para ikumpirma na wala ng posibilidad para kayong dalawa ay magkasundo. Pero pagkatapos noon, maghihintay kayo para sa sentensya na aabuti ng 1 buwan para sa anumang pasya. Your Honor, may posibilidad po bang mapabilis ang formalities? Ang mangyayari po kasi in 2 weeks, mangingibang bansa ako. At sa totoo lang po, ayoko sanang may maiwan ako nakapending dito sa Mexico. Gagawin naming lahat para mapabilis ang desisyon ng korte hinggil sa inyong kaso. Salamat. Desisyon ng diborsyo ay lalabas na pagkaraan ng ilang linggo. Ay, mahal ko, huwag kang ganyan. Gusto kong makita yung mga ngiti mo. Oo nga pala. May sorpresa ako para sa'yo.
Ano yon? Pumunta tayo sa concert. Pupunta ng concert? Ng ano? Malalaman mo rin, maghintay ka lang. Saan ka pupunta, kuya? Sa bahay ng mga Lombardo. Bakit pa kung wala naman doon si Alex, di ba? Katya, magtapat ka sa akin. May boyfriend ka ba? Siyempre wala. Huwag kang mahihiya kung meron man dahil gusto ko siyang makilala. Alam mo, kuya, kailan mo ba ako ipapakilala ng formal sa nobya mo, lover, o kung ano man ang tawag sa kanya? Dahil kung kayo nga ni Mami Victoria, gusto kong sabihin sa'yo na nakakakilabot. Huwag ka na magsasalita pa. Eh kung gano'n, huwag mo rin ako tanungin kung may boyfriend ako o wala. Gawin mo makapagpapasaya sa buhay mo at gagawin ko rin ang sa akin. Hindi tamang katwiran yan. Ako ang nakatatanda mong kapatid at sagutin kita. Isa pa, minor de edad ka pa. Kung patuloy mong gagawin ang pag-uugali mong ganyan, mapipilitan akong ilagay ka sa boarding school, Katya. At kung ipagpipilitan mo makitungo sa isang babaeng halos nanay mo na, dapat mapakonsulta ka sa psychiatrist. Kuku! The number you have dialed is busy at the moment. O bakit? Ano yun? Dumating na ako mula sa Cancun. Napakaganda ron. Pero wala na akong pera para manatili pa ron. Hindi na kita kailangan. At kung gusto mo manghutot pa ng pera ng iba, tawagan mo si Ulysses, si Maura o kahit na sino. Pero sinabi niyo sa akin. Alam kong sinabi ko sa'yo. Pero hindi na kita kailangan kaya lumayo ka na. Sino to? Hindi ka na matagalan ng kapatid ko. Gusto niyang malaman lahat ng ginagawa ko eh. Ba't di pa natin sabihin sa kanila tayong dalawa na para huwag na siyang tanong ng tanong? Wag, mahal ko. Hindi pa ngayon. May nalaman ka ba tungkol kay Alejandro? Wala pa. Dahil hindi na nga ako kinakausap ni Taba. May pakiramdam ako na si Alejandro at Maria Jose ay may ginagawa para ako kay Sirain at tiyak na alam yan ng kapatid mo. May alam ka ba sa computer? Magaling ako pagdating dyan. Nasa bahay ba ng iyong kapatid? Wala eh. Lumabas siya. Baka nag-date sila ng iyong mama. May computer ba siya dyan? Sa tingin mo ba mabubuksan mo? Baka may madiskubre kang ano man na makakatulong sa akin. Napakabait mo, Hernan, pero gaya ng sinabi ko sa'yo, wala ako sa mood para lumabas. Salamat sa iyong imbitasyon. Pasensya na kung ako'y mapilit. Pero ang problema ay hindi mawawala kung iiwas ka sa mga tao. Mas makabubuting libangin mo yung sarili. Mas lalo lang ako lalala kapag nakita ko ang mga taong nagbubulungan habang ako'y naglalakad at tinitignan ako. Mabuti na yung palipasin muna ang ilang panahon hanggang makalimutan nila yon. Pero ako naman ang makakasama mo. Hayaan mong kahit minsan ay pasayahin kita. Pangako, gagawin kong lahat. Huwag mong sabihin yan, ikaw ay isang masayang kasama. Ano ka ba? Iisipin ko na sinasabi mo lang yan dahil napipilitan ka. Hernan. Tama na. Nangako ka. Nakalimutan mo na ba? Nangako ka na kahit papano'y susubukan mo ako, hindi ba? Sige na. Mag-lunch out tayo sa susunod na araw. Palagay ko maganda yan. Magpapareserve na ako sa pinaka-the best na restaurant sa syudad. Gusto ko maging masayang-masaya ka. At salamat sa iyong pagpaunlak. Good night. Salamat, Hernan. Magandang gabi sa'yo. Ano, sasama ka sa kanya? Mapilit siyang masyado. Wala na akong maibigay pang dahilan, kaya umuuna ako. Pwes ako ang iyong idahilan. Fernando, utang na loob. Intindihin mo, hindi ko pwedeng sabihin kanino man na may namamagitan sa ating dalawa. Sangayon ako. Naintindihan ko. Pero hindi naman yata tama na paasahin mo pa ang matandang yon. Sa nangyayari kasi binibigyan mo siya ng pagkakataon na maaari siya magkaroon ng Wala pag-asa akong sa'yo. anumang binibigay na pag-asa. Tinatanggap ko lang ang imbitasyon ng isang kaibigan ko. Isang kaibigan na gustong angkinin lahat Pero siya. ayoko! Ginagawa niya. At huwag kang magugulat kung isang araw pagsamantalahan ka niya. Hihintayin mo pa bang hawakan ka niya at Tama na halikan yan, ka niya? Fernando! Gumagawa ka na eksenang pagseselosan dahil sa lunch date na yon. Hindi ko alam kung bakit pinapatulang ko ang iyong mga reklamo tungkol sa bagay na yan. Hindi ako nagseselos. Naguguluhan lang ako. Pasensya na, pero hindi ako obligado na ikaw lang ang aking pagbigyan. Ay, gabi na, gusto ko nang magpahinga. Naintindihan ko. Alis na ako. Password.
Hindi ko alam. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa tulong niyo kahit papaano magandang inyong bayad. Pero hindi ko na yung kailangan ngayon. Iniwan mo na ba ang apartment? Oo. At saan ka ngayon titira? Diyan lang. May nakita ka na bang pabigla-biglang babae na nag-alok sa'yo ng kung ano man kapalit ng ibibigay mong pabor? Hindi na lang ako magsasalita. Hindi mo ba sasagutin? Hindi ko kilalang tumatawag na ito. Sandali lang. Hello? Hello, Mr. Ulysses? Si Mateo to. Si Mateo. Milagro ito. Mahabang storya. At magiging interesado kayo ng kaibigan mong babae. Pwede ko sabihin sa inyo sa tamang halaga. Gusto niya ng pera. Kapalit ng ano? Kamusta, mahal ko? Mahal, ang tagal-tagal mo. Anong sinabi ni Attorney Quiñones? Kailangan nating bumalik at magpakita sa West para ikumpirma na gusto talaga nating magdiborsyo. Sige. At pagkatapos? Pero para maging kapanipaniwala ang ating paghihiwalay, kailangan kong bumalik sa dati kong buhay. Oo, syempre, nakikinita ko na. Lalabas ka lagi, pupunta sa meeting, sa mga party, makipag-date ka kay Maura at sa totoo lang hindi ko yun gusto. Ay, mahal ko. Mahal kita. At lahat ng to'y palabas lang. Ganyan nag-umpisa ang relasyon natin. At alam kong hindi ito ang pinakamaganda. Pero sa ngayon, kailangan natin gawin to para makapagsimula ulit tayo. Isa pa, ikaw lang ang tanging laman ng puso ko at ang aking kaluluwa. Ganun pa rin, natatakot ako. At ako'y nagsiselos na. Mahal ko, walang mangyayari. Wala. Lahat na nangyari sa atin ay isang bagay na hindi ko maipapaliwanag. Pero siguro yun ang itinadhanang mangyari. Pero ang buhay ay umiikot lagi. Yan ang sabi nila. Kasabihan lang yun, pero ikaw at ako'y mananatiling magkasama. Pero Alex, talaga kasi. Mario Aguirre? Nagbibiro ka ba? Hindi, miss. Sinabi sa akin ng lalaki na siya si Mario Aguirre. At sinabi mo ba sa kanya sikreto? Halos alam na niya ang kwento. Ang problema ngayon, ayaw niya makipag-ugnayan sa akin. At ako, may imagine nyo naman siguro, kailangan ko ng pera. Pina-blackmail mo kami, Mateo. Kung yun ang gusto nyo itawag. Nag-imbestiga na ako at palagay ko, yung si Engineer Lombardo ay handa magbayad sa akin ng malaking halaga kapalit ng pagsabi ko ng buong istorya. Kung ganun, siguro naman nakarehistro na sa'yo ang bago kong cellphone number. Kapag may desisyon na kayo, tumawag lang kayo sa akin. Magandang gabi. Wala na akong pera. At isa pa, wala na akong magagawa. Wala na talaga. Ginawa ko lang yung hiniling mo sa akin. Ay, alam ko yan. Pero alam mo namang magagawa niya uling mag-blackmail. Hihingi siya sa akin ng pera ng paulit-ulit. Alam ko natuso siya. Anong gagawin natin? Wala akong ideya, Maura. Kung may maitutulong nga lang ako. Mayroon sa isang tinig umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta. Dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y bigay, pagsuyo na immortal.
Kamusta? Pare, Ano? kita. Kamusta, salamat. Balita. Ayos lang. Halika rito, mahal ko. Ipapakilala kita. At sino naman ang Jose, maganda yan? asawa ko. Asawa mo? Nag-asawa ka? Sige, Hello, mamaya pare. ikukwento ko sa'yo kung paano nangyari. Okay, sige. Sebastian, Ang kamusta ka galing na? Ayos lang. David, kamusta? Kumusta na, pare? Balita. Ano, kamusta? My wife. This is my wife, Maria Jose. Kinagagala ko makilala ka. This is Carlos. Congratulations. David. Natutuwa ako makilala ka. Natutuwa akong makilala ka. Wow, long time no see, guys. Oo nga, tama Mahal ko, ka. gusto mo bang... Sabi mo, gusto mo magpakuha ng Itanong litrato ako. kasama sila. Pwede ako magpalitrato sa kanila. Tagahangan Tinatanong niya ako. kung pwede siya magpakuha kasama Pwede. niyo. Sa iyong cellphone. O sige, mahal ko. Sige, doon ka. sige. Okay. Okay. Salamat. Salamat. O yan, ganyan. Maganda yan. Ayos na? Teka, sandali. Okay. Ayos na. Okay na. Teka, matutuwa ako kung pupunta kayo sa bahay. Sabay tayo mag-lunch bukas o kaya mag-dinner. Kayo ang bahala. Pero marami ka pang gagawin, hindi Ayos ba? lang yun. Inibitahan tayo ni Alex na magkapunan sa kanila bukas, partner. Oo naman. Okay lang. Yeah, that would be great. Pupunta kayo bukas. Darating ka Siyempre. Sige, paano? Mauna na muna kami. Baka nastorbo na namin kayo. Paano? pare. Kita-kita bukas, ha? Congratulations sa concert niyo. Ang galing mo talagang kumanta. Sige, ingat. Tagahangan niyo Paano? ako. Bukas, bukas. Salamat din. Salamat din po. Salamat talaga. Bye. Bye. Salamat. Sige, Carlos. Bukas. Ingat kayo. Maghahanda ako. Sige, bye. Bye. Sige ba? Alam mo naman na noon pa, mahal na kita at naghintay ako at umasang balang araw magiging importante rin ako sa'yo. Maraming taon na namuhay ako sa ganung pangarap pagkatapos. Bigla na lang itong gumuho nung ikaw ay nag-asawa. Kahit anong pilit ko, ayaw niya talaga. Aba, tingnan mo. Kung sino yung kasama ng mahal mong anak.